Dahil wala tayong budget guys, tapos sa try natin tong pang automatic dito sa semi-matic. Yun, no? Kasi dati ginawa natin, tinry natin yung pang automatic sa decambio. Medyo ano rin naman siya, good rin naman siya. Ang ano lang doon, disadvantage, ano siya guys, parang ano siya, delay siya. Ewan ko lang to. Try natin to. Yung Petron 40 ng Petron 40 scooter oil SC600 to guys, 1 liter. Kasi 1 liter 1040 kasi hinahanap natin. Mahirap maghanap ng 1040 na mura. Halos mga pricey siya, kaya try natin to. Hindi ko pa nakita yung langis niya, kung ano itsura din ng langis. Buksan. Gas ah. Tingnan natin anong kulay ng langis niya. Yan, maganda sa Petron, may ano siya. Yun. Puyat yan. Nag ano daw siya, research. Wala tayong mag ano ah. Huwag na lang, diretso na lang natin. Tingnan sana natin yung langis niya. Yan, tingnan mo yung kulay niya guys. Maganda to sa mga naka-pure. Magandang advantage nito, malaki yung bunganga niya, hindi ka na gumamit ng ano. Hindi ka na gumamit ng imbudo ba. Ang laki ng butas eh, oh. Isang kamay lang sa akin. Yung isang kamay hawak sa camera. Ayan, medyo manipis nga talaga siya kasi semi-synthetic, pero tingnan natin sa performance niya kung pag ito madali siyang mag-itim yung ano. Mag-check tayo ng langis. Ang mga gulo doon, yun oh. Ayun ang mga boss, yata voice over na natin to mga boss para magkaroon din tayo ng mga tips. Yan, ito boss ay minsan na natin tong ginawa na yung pang oil ng scooter ginamit natin sa mga decambio. Yun oh. Actually wala naman siya masyadong, hindi mo naman ramdam ang epekto kasi hinahanap kasi natin dito yung grado ng ano 10W40, kaso bihira lang tayo makahanap nun karami. At nga pala, advantage pala sa mga Kawasaki Pure at sa mga Kawasaki brand like Badja, kahit mga Badja, mayroon siyang mga ano boss, yung tinuturo natin yung level ng ano, level ng langis, yun oh. Kaya swerte kayo kung kayo naka Kawasaki Pure. Yan yan ang maganda si Kawasaki Pro. Although na itong Kawasaki Pure, mga boss, mga idol, mga kaga, ay limited lang talaga yung mga accessories niya. Yan, bira. Kailangan mo lang ng conversion. Kailangan ng conversion lang talaga kung kayo maglalagay ng like ng mga shifter, like mga mags. Wala talaga siyang masyadong kapareho. Pero dahil ako ano naman ako,
Hindi wala naman tayong budget sa mga ganun mags. At may kaso nakaplano na kasi natin. Magre-rim set tayo, mag-wide rim tayo. Nauna lang yung sa unahan na nag-wide rim tayo. Yun, medyo malaki na yung rim niya. Kaya sure ball tayo kahit mga lubak-lubak. Easy lang sa kanya kasi medyo ano sa kanya yung parang mas safe talagang malapad yung rim. Kasi ilang beses ko na yan tinakbo ng maulan at may mga kunting lubak, baliwala lang dati nung maliit lang ang gulong, kabado tayo kasi nag-i-slide. Ngayon medyo malapad ng nagagamit kasi lahat ng spike pag medyo malapad ang rim na kumbaga nauunat yung pinaka niya goma ng gulong, At yan lang mga boss. At kung nakita nyo kanina, nadaanan na hagip ng ating camera yung ating langis. Kailan ba to? Dalawang buwan na ba to sa atin? Yung motor? Dalawang buwan na, no? Kasi yung tupad, kailan natapos tupad? May 10? Kailan ba natapos tupad? June June 10 ba yun? Kasi June to nakuha June, July. Mag 2 months na pala din. 2 months na rin pala tong langis na to. Kaya ganun lang pala siya mga kaaga. Yung ating Kaya yun, tsaka bagong piston ring nito. Kaya kailangan talaga ma-change oil siya, ma-basic change oil lang. At madali natin yung 1.5 sana, 1.5 change oil, 1.5 din na toke na after third change oil. Kato isa first change oil lang to simula nung pinalitan natin. Kasi nag-top overhaul tayo, yan nag-check tayo ng valve cell, nag-check tayo ng barbula, yun. At yan na nga, testing na natin. Yun ay na natin mga boss. At bibidya isasalin lang wala natin. Kaya yun, kung nakikita nyo sa unahan mga boss at sa mga hindi pa bago pala matapos yung ating video, yan baka pwede makahingi naman ng subscribe dyan mga boss. At pahit na rin yung notification bell para updated na rin kayo sa aking mga susunod na vlogs. Tingnan nyo naman mga boss, yan ang inuna natin yung kanyang rayos kasi nagpuputol na yan. Kaya tayo medyo may pagka makapal yung ating rayos na 9G yan. 9G gauge yan, kumaga 9G gauge, tapos naka wide rim tayo sa unahan. Yung likod natin, di pa natin makabit, gawa ng wala pa tayong budget. Kasi unahin pa natin yung throttle cable, malapit na maputol. Tapos yung kadena natin, magmalaki tayo ng sprocket mga boss, mga idol. Yun, yan ang upgrade natin. Kasi nahiyaw siya sa wala pa naman tayong budget sa lining, kaya doon muna tayo sa sprocket muna babawi. Di baling siya, lalaki konti ang konsumo sa gas kung naka top speed tayo lagi, pero ang mahalaga yung lining niya hindi siya masunog at hindi madama yung ating clutch well at clutch hub. Yan yung mga diskarte mga boss. Kung wala kayong budget, yan, mag-upgrade lang kayo ng sprocket. Kasi balak ko, mayroon din ditong dating mga natira na bininta ko. May natira pa na isa, pang City 100, 45, yan ang balak ilagay ko. Naka 45, tapos titingnan ko kung pwede yung 16 na engine sprocket or 15. Titingnan lang natin. Yan na, abangan nyo na lang mga boss ang setup natin kung kaya nating natin. At sa mga hindi pa pala nakapag-likes at nakapag-subscribe yung ating YouTube channel, mga boss, mga kaaga, lalo sa mga bandang Mindanao, yan na bandang sulok ng Pilipinas, mga probinsya na ba, mga bandang Ifugao, yan bagay na bagay kayo dito sa channel ko na talagang puro para to sa mga pangmasa talaga, mga low budget. Yan, yung ating conversion pala, itong rim na to na wide rim ay lang yan, galing pa yan sa dating barako natin way back in 2017. Tayo, bumili tayo ng barako, dalawang barako. Yung isa parts out, yung isa binuo natin, yun. At doon pa yan galing, yan, medyo malapad ang rim yan. Nandito pa yung hub, sa mga gusto ng hub, yun. Kunin nyo na lang yung PM nyo lang ako or mag-comments lang kayo dito sa aking YT channel, The Aga Cesar Works, At gusto ko lang shoutout pala si Sib
Si Habwen, sana mapanood mo to si Habwen at may binibenta yata siyang Rider 150. Sayang, maganda pa naman, parang makinis pa yung Rider 150 niya. Marami nagbibenta ngayon ng motor ngayon mga boss kasi medyo crisis pa talaga ngayon at marami na yung mga bagong labas na motor. Yung iba na mangha sa mga scooter, kaso tayo hindi muna tayo sa scooter mga boss. Siguro mag-scooter lang tayo, kayong high-end talaga bibigay sa atin ng Panginoon. Bibigyan tayo ng high-end na scooter, tatanggapin natin. Pero kung tayo mismo magpupundar, hindi tayo magpupundar na scooter mga boss, kasi for practical purposes hirap talaga ang scooter sa mga baha. At hirap siya, matagtag siya. Matagtag ang scooter mga boss, magastos sa shock, madaling pumutok yung shock. Like sa mga dikambyo, ang tagal sumabog yung mga shock. Sasabog man yung mga shock, hindi basta-basta na tuluyang masira, lalo sa mga dikambyo. Kung halimbawa dalawa ang shock, matagal masira yan. Tsaka magagaan lang pati. Yun. O kung nakamono shock naman, ito 2015 model, 17, ilang years na simula ngayon bago tumagas talaga totally yung shock niya. Yan lang mga boss, at abangan yung update nito mga boss, at iksyan ko na lang yung ating video. Yan, sakto na lang yan, at huwag kalimutan ulit ng mag-subscribe at para updated kayo sa aking mga susunod vlogs. Thank you very much. Agas is our work, save money, save time, peace. At sa lahat ng mga riders, mga lalamob at MC Taxi, mag-ingat-ingat tayo lagi, at dalawa lang ang gulong natin. Thank you. Peace out. Ride safe sa lahat.